Hi teachers, so this is Sir Eric and good afternoon po everyone. So ngayon magbibigay tayo ng mga pabaon sa Filipino majors. So magbibigay tayo ngayon ng mga tanong or mga salita or mga question na kung yung mga sagot nila ay magsisimula sa letter A at saka going to letter Z. So alphabetically po yung mga learnings na ibibigay natin ngayon sa mga Filipino major kasi medyo ito rin po yung kalimitang lumalabas sa board examination. Hopefully po na meron kayong matutunan dito. And this video po ay only for Filipino major kasi nga malapit na po ang board examination. So 1 week na lang, September na, at magpapasko kayo na may lisensya. So i-take note nyo lang po kung meron kayong matutunan sa ating video today. So sisimulan natin sa letter A. Anong tayutay ang pag-uulit ng unang titik ng o tunog ng salita na magkakasunod sa salita? Ito pa ay walang iba kundi alliteration. Sino ang tinaguriang prinsipe ng Makatang Tagalog at sumulat ng Florante at Laura? Balagtas. Next, anong uri ng tugma kung magkatulad ang katinig at patinig sa huling pantig? Ito po ay consonants. Anong tawag sa pinakadulong bahagi ng sanaysay o kwento na naglalagom sa mensahe? Dulog. Anong uri ng pangungusap na walang tiyak na paksa na nagsasaad ng pagkakaroon ng isang bagay? Ito po ay walang iba kundi existential. Sino ang kinikilalang unang tunay na makata sa kasaysayan ng panitikang Tagalog noong 1908? Felipe de Jesus. Ano ang tawag sa panahon ng panitikang Tagalog noong panahon ng Hapon na naging masagana ang pagsusulat ng sariling wika? Gintong panahon. Ano ang tawag sa damdaming nakapaloob sa isang tula o akda na ipinararamdam sa mambabasa? Himeg. Anong uri ng salita kung ang salita o bahagi nito ay binibigas ng paulit-ulit? Inuulit. Sino ang kinikilalang makata ng mga mahihirap na tinaguriang hari ng balagtasan? Jose Corazon de Jesus. Anong tawag sa tunog ng wika na binibigas na may sagabal sa daluyan ng hangin? Katinig. Sino ang kinikilalang ama ng balarilang Tagalog? Lope K. Santos. Ano ang pinakamaliit na unit ng tunog na may kahulugan sa loob ng isang salita? Morphema. Ano ang kauna-unahang nobelang isinulat sa wikang Tagalog at ito ay isinulat ni Pedro Paterno? Ninay. Anong sangay ng balarila ang tumatalakay sa tamang baybay ng paggamit ng titik? Ortografiya. Anong sangay ng linguistika na nag-aaral sa mga tunog ng wika at kung paano ito nabubuo? Phonolohiya. Sino ang sumulat ng tula Ang Pagbabalik at isa sa mga nagpasimula ng makabagong tula? Si Quintana. Anong larangan ang tumatalakay sa sining at tamang paggamit ng salita sa pagsulat at pagsasalita? Retorika. Anong sangay ng balarila ang nag-aaral ng wastong pagkakasunod-sunod ng mga salita sa pangungusap? Syntax. Anong uri ng salita na nabuo sa pagsasama ng dalawang magkaibang salita upang makabuo ng bagong kahulugan? Tambalan. Anong tawag sa maayos na pagkakaugnay-ugnay ng mga kaisipan sa loob ng may akda? Ugnayan. Sino ang unang nagsagawa ng pagsusuri at paglalarawan sa wikang Tagalog noong panahon ng Kastila? Walang iba kundi si Vargas. Ano ang tawag sa wikang itinadhana sa saligang batas na magiging batayan ng pagkakaisa ng mga Pilipino? Wikang pambansa. Ano ang pag-aaral or ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga wikang banyaga o salitang hiram? Sinolohiya or sinografiya. Next, ayon sa pambansang alaga, ang wika ng bayan ay dapat ingatan at paunlarin. Ito ay blank. Ang wika ay yaman ng bayan. At panghuli, anong wikang regional na nabuo mula sa paghahalo-halo ng wikang Kastila at katutubong wika ng Zamboanga? Walang iba kundi Zamboangueño. So yan lang po mga Filipino teachers ang ating mga pabaon for you no, sa board exam na magaganap
next month, September. Hopefully po na lahat kayo ay papasa, lahat kayo ay mag-top or papasa this upcoming board examination at hindi na po kayo ulit. No, this is your first and last board exam. And again, this is Sir Eric, your Filipino major, and hopefully na mag-follow po kayo for more video like this. And sana po ay yun nga, papasa at magpapaskong may lisensya. Bye everyone!